Isang malungkot na balita ang yumanig sa mundo ng boxing matapos pumanaw si Ricky Hatton, dating world champion na kilala bilang The Hitman sa edad na 46. Narito ang buong detalye sa mga huling sandali ng kanyang buhay habang nilalabanan ang mental health struggles. Natagpuan ang bangkay ni Ricky Hatton sa kanyang tahanan sa High Greater Manchester nitong September 14 at ayon sa mga otoridad, nakatanggap sila ng tawag ng 6:45 ng umaga mula sa isang concerned citizen na nakakita umano sa bangkay ni Hatton. Matapos ang investigasyon ay inanunsyo naman ng Manchester Police na hindi naman kahinahinala ang naging pagkamatay ni Hatton. Ito ay upang matuldukan na rin ang mga espekulasyon sa pagpanaw ng boksingero. Sa ngayon ay hinihintay pa ang post-mortem examination report upang makapagbigay sila ng official cause of death. Marami ang nagulat sa balitang ito dahil napakabata pa nga ni Hatton at nito lamang September 12 ay nakapagbahagi pa ito ng isang video kung saan pinapakita niya kung gaano siya ka-excited sa kanyang preparation para sa magiging comeback fight sana niya sa December 2. Nitong July 2025, inanunsyo ni Ricky Hatton na babalik siya sa professional boxing para sa laban kay Asa Alda, isang boxer mula sa United Arab Emirates. Sa kanyang statement, sinabi nito na labis siyang na-excite at tinitinan niya itong laban bilang sensible fight para sa kanya, lalo pa sa edad niya ngayon. Hindi na raw niya inaasam na bumalik agad sa pinakamataas antas ng laban dahil alam naman niya may mga laban na hindi na para sa kanya. Pero masaya siya na kahit paano ay makabalik para magkaroon ng bagong focus at mabigyan ng kanyang sarili ng layunin. Narito ang kanyang full statement. Just a quick statement at how excited I am to be putting the gloves on again on December 2nd in Dubai. I always said after my exhibition a couple of years ago against Marco, if another opportunity came up, I'd always look at it and weigh up the pros and cons. I have done and this is a good and sensible fight for me. I'm 47 years old. Not unlike my opponent, I'm not 58 years old. I'm not going into world level or straight into a world title fight. I know I am no longer at world level these days, but I have the good sense to know what fights are good for me and what fights are beyond me. No matter how old we get in life, we still have goals, ambitions, targets to set yourself. We still have to have a reason to get up in the morning. Nobody more than me for my mindset and mental health. There's a very good reason to give me focus and keep me healthy, not the opposite. Why did Mike Tyson fight again? Why is Manny Pacquiao fighting again? Why is Paulie Malianagi fighting again? Bare knuckle. Why is Shane Mosley fighting again? We're fighters. It's what we do. The fight's still some way off, but can't wait to get back in training camp again. Train hard and feel good. As I have all my life, I look forward putting a show on again for everyone. I appreciate people's concerns, but please trust me. I feel great and it will be nothing but great for me. Love, Ricky. Isa sana ang magiging laban na ito na makapagbabalik ng dating sigla at kumpiyansa kay Ricky Hatton. Hindi lamang bilang boksingero kundi bilang isang tao na matagal ding nakipagbuno sa kanyang sarili mga laban sa labas ng ring. Para kay Hatton, hindi ito tungkol sa paghabol ng titulo o sa muling pagpapatunay ng kanyang galing sa pinakamataas na antas na kompetisyon, kundi isang paraan para bigyan ng bagong direksyon ang kanyang buhay, mapangalagaan ang kanyang kalusugan, at higit sa lahat, maitaguyod ang kanyang mental health. Sa kanyang mga pahayag, malinaw na buo pa rin ang kanyang pagmamahal sa sport. Gaya na sinabi niya, we're fighters, it's what we do. Para kay Hatton, ang pagiging mandirigma ay hindi natatapos sa pagbitaw ng gloves. Ito ay nasa dugo at pagkatao, isang bagay na bumubuhay sa kanyang loob at nagbibigay ng dahilan upang bumangon araw-araw.
Si Ricky Hatton ay pinanganak noong October 6, 1978 at naging isa sa pinakasikat na boksingero ng kanyang panahon. Mula nang magsimula ang kanyang professional na career noong 1997 hanggang sa kanyang huling laban noong 2012, naiuwi na niya ang mga prestihiyosong titulo gaya ng WBA, IBF at IBO Lightweight Welterweight Championships, pati na rin ang WBA Welterweight Crown. Kilala siya sa kanyang matinding laban sa ring kaya naman tinagurian siyang The Hitman. At kilala rin siya sa pagiging down-to-earth na personalidad, dahilan kung bakit minahal siya ng milyon-milyong fans sa UK at sa iba't ibang panig ng mundo. Isa sa pinakamatunog na laban ng kanyang career ay ang pagtutuos nila ni Manny Pacquiao noong May 2009 sa Las Vegas. Sa laban na iyon, pinabagsak siya ni Pacquiao sa ikalawang round sa pamamagitan ng knockout. Isang eksenang umikot sa buong mundo at naging isa sa pinakakilalang knockout sa kasaysayan ng boxing. Bagamat masakit ang pagkatalong iyon, nanatiling bahagi ito ng kanyang legacy bilang isang mandirigma na lumalaban sa pinakamahusay sa kanyang panahon. Ngunit higit sa mga tagumpay sa ring, si Hatton ay may sariling laban sa likod ng kamera at malayo sa mga ilaw ng entablado. Matapos sa kanyang pagbagsak sa career, inamin niyang matindi siyang dumaan sa depression. Umabot pa sa puntong siya mismo ay nagtangkang kitilin ang sariling buhay dahil sa matinding lungkot at pakiramdam na siya'y nawala ng direksyon matapos ang boxing. Nagdusa rin siya sa pagkagumon sa alak at droga at hindi lingid sa publiko ang ilan sa kanyang controversial na yugto. Gayunpaman, pinili ni Hatton na maging bukas tungkol sa mga sugat na ito upang makatulong sa iba. Noong 2023, tinanggap niya ang papel bilang ambassador ng mental health charity na Campaign Against Living Miserably, kung saan ginamit niya ang kanyang sariling karanasan para hikayatin ang iba na huwag matakot humingi ng tulong. Sa huli, mananatili sa alaala ng marami si Ricky Hatton bilang isang simbolo ng tapang at puso, hindi lamang sa kanyang mga laban sa loob ng ring, kundi lalo na sa kanyang mga laban sa tunay na buhay. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing paalala na kahit ang pinakamalakas na mandirigma ay may pinapasanding bigat, at ang tunay na lakas ay nasusukat hindi lang sa panalo, kundi sa kakayahang bumangon mula sa pagkatalo. Rest in peace, Ricky Hatton. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates.